sila magtrabaho. Kaya fuels missions, ministries, and mercy. Diba may mga pangailangan ang simbahan? O madagdagan pa. Kaya Paul provides a pattern giving that transform our what? Perspective. Kaya 5 fundamental principles drove from the text. Now the background of this text, the church of Corinth was a full of gifted. Alam mo ang church of Corinth? Gifted ito mga to. Mayaman ito. Pero mga minamahal, nangunguna sila sa kasalanan. Doctrinal divisions. Wow. Diba sa ating churches, sa ating ginawarningan tayo pag may mga sa inyong doktrina, pahawaan na. Kung mali ang doktrina niya, pahawaan na, kay managhan pala. Pero kung tuo sa imo, okay na. Mga doktrina na to ha. Calvinism ba kayo? Sabi pa na, wala nang Calvinism, Calvinism. Wala daw nangangaway. Calvinism. Mga minamahal, may mga division tayo doktrina, pero pagdating sa vision, 100% suporta tayo. Amen. Kanina sabi ni Pastor Jinky, may gustong pumunta sa mission, pero pagdating doon sa mga missionaries, hindi siya suporta. Hindi siya magsuporta. Mga minamahal, maawa ka naman. Dito, makakuha ka na magsaging dili. Pero sa mission, may mga saging dito. Unya nga itong kinabuhi dili, kaysa una, paglisod, kang ana ilong mo. Lisod. Ano ba na? Kaway ba ang matang mo sa ikalisod? Kaya nga ito kung sa lisod. Kung doktor ka, mag-mission ka, hindi mo kaya. Pero kitawag na sa Ginoo na ang atong gaitang, luwi kita. Pero tungkol lang na ginawag na sa Ginoo, magpasyo ta, i-bless na sa Ginoo. Amen. That's right. Oh, kailangan pastor ka ha. Namaya pag nagpastor ka dahil sa pera, ay hawa na lang. Kaya walang may pera din pastor. Ingon pa nila, pagpastor ka, para kang makililimos eh. Hindi naman. Hindi tayo against sa pera. Pero kung magpastor ka, dahil sa pera, mali ka! Kaya nung ako sa trabaho sa Ginoo, hindi ko nangangailangan ko pera pero hindi pa sakto. Kaya tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kung wala pa, tuloy lang. Amen. Napo, katuwing wala pa, tuloy lang. 11 katuwing wala pa, 15 katuwing wala pa, tuloy lang. Amen. 20 uli-uliin. Wala ba? Nandiyan na. Amen. Pagkila pa na tuwing, 15 katuwing, layo pa na. Pabuto na mo pag nag-20 katuwing ka, 25 katuwing. Kung tuloy-tuloy ka lang, hindi ka umatras. Kung may umalis na minggo, tuloy lang. Ha? Kasi ang kanarabang mong hawa nga minggo, huwag mo na siya kasabot sa imong kibati. Nga ikaw, bro, nahawa man siya. Sa may i-praise na mo, tama man niya mong versi. Nahawa man siya, luyan ako, patay ka dyan! Di ka magtakal ba? Asakihin ka dyan! Na-split ang simbahan, sabi ko, okay lang. Na-split, isa! Umalis yung magagaling na mag-preach. Split, kaya magaling naman sila. Hawa na mo. Hawa sila. Sunod, split, okay lang. Amen? Pero ang nihawa, kawawa. Muna igsoon sa simbahan, mga minamahal. Kung muhawa ka, kawawa ka. Hindi mo ma-maintain ang bumintong sa mga anak mo. Alam mo, kung tayo nag-check, tingin lang sa mga anak na to. Hindi ato ini. Ila mo ni. Kunya kung mangarap ko sa biling, hindi po na ato ang biling. Ila po na. Una karon nga, hinahinay na lang akong anak. Ikaw ang mag-associate pastor. Ang tawag ni ma'am, aso. Kasi associate. Ikaw, Jay,
Sabi na, asok ka na ha, asok. Pag nagtigo, Jim, pag natapos ka, mag-board ka, i-asok, opo, okay lang ako. Amen? Kaya nga no, siya na po ang musunod na pastor. Nga, lakas na siya. Ako, hinay-hinay nagkapalit. May tigulan na. Grabe na to. Mag-training, nakita ta ka, bata pa ko sa area. Maghahanaan mo sa area. Siguro atong higanon na yung people ka pa. Oh, nakita ka na mo. Oh, kay nakita ka na mo, training paghapon ka. Amen? Kaya mga minamahal, pag nag-serve tayo sa Panginoon, tuloy-tuloy lang. Hanggang mawala ang atong kinabuhi. Kaya, giving, doctrinal division, moral failures, yun ang mga problema dito sa Corinthian Church, Corinthians people. Moral failures, spiritual immature. Alam mo ang maturity, yung perfectness, yung sinabi ng Bible, maturity na. Sana ang mga membro dito mature na. At sana ang mga pastor mature na. May mga pastor, parang ang mature ang membro eh. Ang pastor pa ano eh. Sana mature na kayo ha. Mag-isip kayo, mature na ha. Okay? So, problematic ang simbahan sa Corinthians. But Paul provides instruction concerning special collection. Mag-collect na kayo. And this is an order. Order ito. Kaya this sermon aims to educate, encourage, and equip believers in the practice of biblical giving. Amen? Kaya sa mga prinsipyong ito, makinig tayo ng gusto. Because it will show that generosity is not what? Is not obligation, but it's an opportunity. Amen. Pag sabi ni Pastor, tayo magbibigayan, oportunidad na yan kasi binuksan na ang pagbibigay. Amen. Part of worship yan. Kaya nga every Sunday, every Saturday or Friday, i-ready na ang giving natin. Nakapasok na yan sa sobre. Kaya kung may sobre doon sa church, ilipat na lang. Kasi kung hindi mo na i-ready, magasto na. I-ready na. Kay part mo na sa worship ni mo. Kung mag-worship ka sa Panginoon, dapat may kasamang giving kasi part sa worship yan. That is an obligation, but not opportunity, not simply a duty, but a delight. Pag dumaan ang offering, with a smile naman. Yeah? Bisa pag-offering, para kang magnanakaw. Hindi naman. It's an opportunity. Salamat Lord, may giving. Yes, giving na ako. Yan ba ang isip ninyo? Amen. Amen. Salamat! Masaya tayo na may pagbubukas. Kaya these principles, mga minamahal in 1 Corinthians 16, may mga plano ito. Not, this is systematic, proportionate, giving according to the prosperity, purposeful, full, directed toward kingdom work and protected, managed with integrity, participatory, a shared responsibility among all believers. Kaya, number one, okay, number one, the pattern of giving. Oh, diba? Kung may nagpuna, magsunod tayo sa nagpuna. Kunya ang nagpuna may pattern. Amen? Sana yung pattern hindi ninyo, ano ito ha? Hindi ninyo sirain ha? May pattern tayo mga minamahal. Verse number 1, now concerning the collection for the saints, as I have given order. It's an order to the churches of Galatia, even so do ye. Kaya the command of giving, Paul does not present giving as an option, but as an obligation for every believer. Sana, pag may giving tayo, magbigay tayo. Amen? Piliin yung pinakamagandang kuan, pinakamagandang
buo. Di ba? May buo tayo. May mga pira tayo, di ba? Tapos may nakatago tayo sa wallet. O bakit tinago mo yan? Dahil buo. Saan mo i-ready yan? Sa gawain ng Panginoon. Ganito ba? Ganda, no? Bigay. Sarap bilangin to sa sayo. Wow! Sarap bilangin to. Mabilang ka. Pero pag nagbigay na tayo, kulot-kulot. Tapos, hindi best giving yan. Hello! Giving, maganda talaga. Mas maganda talaga makapagbigay. Panginoon niya na hindi yan barkada mo. Dapat may highest ka na ang giving ay sa Diyos ko ito. Ibigay ko ang the best kasi sa Kanya ito. Amen. Ngayon, pag ibigay ninyo yan, wala nang tali. Amen? Kuhaon ka agad, kunin ng ano na skrite, tapos bilangin, ibigay mo sa pastor. Yan, sundan mo pa, saan nagali ni pastor yung giving mo? Yan, nawala si pastor na sa Jollibee. Naku, kinain na ang giving ko doon sa Jollibee. Pagbalik ni pastor, busog si pastor. Ganun, ay, salamat, busog ako. Mga minamahal, siya ang bahala niyan. Kasi tapos na ang giving mo. Wala ka ng responsibilidad dyan. Binigay mo na yan sa Diyos. Kung ikain niya na, iwan na siya, bahala na siya. Pero alam ko, mabait ang pastor po rito. Mapagkatiwalaan, ano ang ibigay mo sa Panginoon? Amen. Kaya nga, ang pastor ninyo dito, isama ko na yan doon. Sa ko, ang pastor doon sa Sibagan, may need. O, mag-offering tayo. Isang bigayan lang. Bakit? Laki pa ang gawin niya sa kanyang property. May building, may school. Napakalaki pa. Amen? Kailangan magtulungan tayo. Kaya, the command of giving, the Greek verb used implies the firm directed, showing that generosity was an expected expression of Christian faith. Kaya nga, malakas tayo mag-Christian faith, tapos pagdating sa giving, hindi ka, ay naku, naman, giving ang importante sa lahat ng gagawin natin sa church. Pag faithful ka, faithful na Kristyano, ang giving ang pinakamataas na tingnan ng Panginoon. Amen? Kaya the best talaga ang giving natin. The best talaga. The command of giving, the cause of giving. Anong cause nito? Anong sinabi po ng Bible? The saints in Jerusalem were in distress. Giving was not about accumulating wealth by alleviating suffering. Paul wanted Corinthian believers to prioritize people over position. Ito sa atin, pag may position tayo, di ba? Okay tayo. Pagdating sa giving, i-ignore na natin. Mga minamahal, bakit tayo'y nagnegosyo? Bakit? Dahil may giving sa church. Amen? Bakit tayo'y naghanap ng trabaho? Kasi may giving sa church. Hindi ka naghanap ng trabaho dahil sa pamilya mo lang. Dahil akin ito. Dahil sa church. Kaya nga ang aming negosyo doon, i-join nila sa church. Kasi alam nila ang church magpapala sa may negosyo. Kaya, pati kayong mga pastor, nakaambit na sa pagpapala doon sa mga oras. Amen. Kasi sabi nung aking yung nagnegosyo doon, yung may contractor dyan, lahat ng pastor, hindi ko pagutuman yan. Pangako ko yan sa iyo, Lord. Hindi ko sila pagutuman. Amen? Kaya masaya ang mga pastor doon.
Bibar, masaya si Bibar. Amen. Kakain pa sa tungyang. May mga bit-bit pang cash. Wow. May bit-bit pang mga barong. May bit-bit pang mga t-shirt. May peanut butter pa na naiwan sa barko. Dapat bunot-bunot na. Maso, huwag nang pabunutan yan. Hindi ko ang daming t-shirt. May mga hindi. Ibigay yan sa taga Surigao del Sur, Surigao. Butuan City yan. Wala na nang pabunuti. Binali ko lang sa office. Ibigay ko to sa kanila lahat. Mahal kayo. Kasi ang pastor doon, taga rito. Sana makarating kayo doon. Sunod. Ihanda lang niyo pamasahe nyo. Bayaran na lang namin doon. Bayaran na lang namin doon. Tapos, i-ready din ang resibo sa ticket. Kasi iyon ang aming tingnan. Kaya kung ang bayaran mo sa ganito na ticket, wala ha, hindi ka mabigyan. Ticket eh. Dapat may ticket talaga. Amen! So mga minamahal, the pattern of giving. Katulad sa Samaritan. Oh, di ba? Sabi niya, like the good Samaritan, true love is measured not by what we say, but by what we sacrifice. Sabi niya, kung mayroon pa akong babayaran sa pasyente ko dyan, isulat mo lang, balikan ko kayo. Wala namang kinalaman dyan doon sa mga nadidisgrasya. Wala. Amen? Kaya mga minamahal, that is what? The command of giving. Number 2 na. Number 2. Number 2 na. The period of giving. Kailan ito? Kailan tayo magbigay? On the first day of the week. Pag first day of the week, naka-ready na yan. Nandiyan na yung kahit ano offering mo. Nandiyan na yung love offering mo. Kaya wala pa man, hindi ka pa nagbigay. Pag nagtayos ng sauli ka lang, kaya ang partner mo ang Diyos. Then offering mo kung ano ang love mo sa Panginoon. Then nandiyan na yung sacrifice na doon ng first fruit. Pero yung tithes, kumplito lang kasi isa uli mo sa Diyos. Amen? Ano kami doon, pastor? Sabi niya, pastor ako. Hindi ako magbigay dyan kasi pastor ako. Ibig sabihin, magbigay ko, akin lang naman yan. Mag-ulit-ulit, magbalik-balik yan ang pera. Mga minamahal, leader ka eh! Pag leader ka, ano bang support mo? Yun ang ilagay mo! Pati nga, ang support ko is 15,000 a week. Yun naman ang binigay nila, 15,000 a week. O magkano ang tithes ko dyan? 1,500. Magkano ang love offering ko? 1,500. Magkano ang first fruit ko dyan? 15,000. Kaya nga, dapat ikumpleto mo rin. Kaya nga, ang offering namin, sabi ko, Ma'am Juliet, ang buhaon na to sa offering is 20,000 na kasi 5,000 sa imo. Kaya naamang kay 5,000. Kaya asawa mo siya sa pastor. Anak ba kayo? Mayroon kayong mga allowance sa asawa ng pastor? Not all. Dapat mayroon din sila. Kaya sabi ko sa church, kung mamatay ako, ano na mangyayari sa misis ko? Bata pa naman yan. Pag namatay ako, ibigay mo sa kanya ang support. Pero kung mag-asawa siya ulit, tanggalin mo ng support niya. Dapat ganyan! Hindi pag namatay ang asawa sa pastor, uwi na sa bahay ka na. Huwag patay na ang pastor. Hindi! Sabi ko, yung lupa, may bahay na kami doon sa Kwasina. Hindi ko to ipamana sa anak, ipamana ko to kay Juliet.
Kasi ang mga anak ko, kaya nilang bumili ng lupa. Ang isa, engineer na. Ang isa, kung matapos, doktor na. Ang isa, teacher na. Kaya na nilang bumili lupa. Bakit? Ito kapiranggot na lupa. Agaw-agawan ninyo. Okay na. Kaya mga minamahal, bago ako mamatay, ikumpleto ko lahat sila. Mayroon siya, mga anak ko mayroon din, kasi po, kaya na nila lahat. May anak din siya na pag-engineer. Oh, kung kaya sa engineer, kung may bahay na siya, kaya niyang gumawa ng bahay, maggawa ka ng bahay. Pero siya, may bahay na. Bago ako umalis dito sa mundo. Amen? Oh. Kaya gusto ko na mamatay din, katulad sa sinabi si Michelle, dapat mamatay din ako na magandang health. Abi, nandun na ako sa coffin, nakaganon, maganda ako tingnan. Kasi malusog. Amen? Kaya yun ang pangarap ko. Sana sagutin ng Panginoon yun. So, the period of giving, every first day, regularly of giving. Regular ito. Every Sunday, mga minamahal. Di ba may nag-widows doon, tapos may nag-offering doon ng mga mayaman? Ang nirecognize ng Panginoon yung widows. Bakit? Wala na siyang natira. Binigay niya kahit 2 mites. Binigay niya doon sa offering. Sabi ng mga, liit naman. Sabi mga ito, malaki itong sa kanya. Pero yung malaki, binigay nila kasi sobra na. Pero ang giving natin, equal giving. Kung mayaman ka, mayroon kang 100,000 na giving. Yung isa naman is 300 giving niya. Pareho lang lahat yan. Kasi malaki naman pera niya. Yung 300, maliit lang naman ang pera niya. Di equal giving tayo. Ay yung nakita ng mga tao, itong maliit lang, itong malaki. Pero ang maliit, katapusan ng tira niya yan, binigay niya doon sa Panginoon. Sabi na mga, ito ang malaking giving, hindi itong malalaki na binigay doon sa ibang mga parasyo. Yan! Kaya nga, pag nagbigay tayo, natin na wala na sa atin. Siguraduhin natin pag nagbigay tayo, ang malulutong na binigay, ang hindi malutong, nandito lang sa bulsa. Hello, man? Malulutong ang dapat. Yun ang klaseng giving na maganda. Kaya mga minamahal, the period of giving is what? Upon the first day of the week, mga minamahal. Yun ang sinabi ng Bible. Number 3. Kasi 6 ito eh. Number 3. Madali lang naman ito. Madali lang hindi dito. Sana magbigay na po tayo. Oh, halimbawa, sa mission giving, fuel of missions ito eh. Oh, dapat yung mission giving, mahina lang naman ang giving niyo. Oh, may ibang nagpi-pledge 5 pesos, may iba 10 pesos. Maliit lang din, pero at least mayroon. At palakihin pa ng Panginoon niya. Basta aktibo ang inyong giving para sa mission. Kasi po ang giving is what? Faith promise yan. Siguro ang faith promise namin ngayon nasa 50,000 monthly yan. Padala. May mga missionary kami ng mga lokal. Padala. Yun ang ating obligasyon as a local body. Magtulungan tayo at tulungan natin sila. So the proportion of giving. Verse number 2. Let every one of you live by him in the store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Let every one, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper. Alam mo, noong bago ka naligtas, wala ka pang pera. Pero nung naligtas ka, unti-unti ka lang makakapera. At hanggang sa sunod na taon, may malaki ng pera. Ganun talaga. Kasi, ang pagbibigay mo, tuloy-tuloy. Nag-i-increase, tuloy-tuloy. Hindi mag-decrease. Mag-increase. Mag-increase, hindi mag-decrease ang giving. Nakakuha ninyo? Kasi ang Panginoon magbibigay.
Noon, ang pangako ko sa Panginoon is 50,000. Giving ko na. Ade, 500. Sunod, naging 1,000. Sunod, naging 1,500. Ngayon, naging 2,000 a month. Mission na na. Giving na. Kaya may 2,000 ako. Baka sa sunod, 3,000 na. O, monthly yan. May iba, weekly. Ako naman, monthly. Kaya, mga minamahal, the proportion of giving, let every one of you lay by Him in stone. Each of you is to put something. Halimbawa, may Kristyano na nagsa-church, mayroon ka talagang maibigay. Kahit man lang 10 piso. Ay, hindi naman pwede 10 piso lang ang kinain mo sa buong linggo. Hindi man pwede na kumakain ka na ng buhangin. Amen? Oh. Ang sarap ng pagkain mo. Oh. May equivalent na binigay ng pera, yan ang binili mo. Kunin mo rin doon ang dapat ibigay sa Panginoon. Kaya that is what? That is proportionate. Let everyone will lay by Him in store. Each of you is put something. The inclusiveness of giving, each of you, bawat isa magbigay. Kasi bawat isa harap sa Panginoon eh. Kaya mga minamahal, each of you, then the individuality of giving, the praise as He may prosper. Kaya nga, magpa-prosper tayo. Pag nag-ibig ka, magpa-prosper. Kumikita na kumikita ka pa, mga minamahal. Then, number 4, the protection of giving. Sabi ko sa inyo, ang giving maganda talaga kasi protection tayo. Yung hindi nag-giving, kahit malaking giving, pero hindi naman proportion sa kanyang income, magbantay ka. Mamatay rin. Dapat wala ka nang mabalikan sa Panginoon. Kasi naibigay mo ang required na giving doon sa Diyos. Kaya the protection of giving, may iba na nagigiving na mo, bakit hindi kumplito giving eh? Hindi kumplito eh. Amen? Dapat kumplito. Si Marlon, ang first fruit niya, nasa siguro mga 2,500,000. Sabi ko, Lord, yung ating mission conference, ikaw na mag-asikaso yan, may 2 million ako dyan sa iyo, 2,500 eh. Ikaw na mag-asikaso dyan. Ang sobra dyan, ibigay mo na sa church. Naubos ba ninyo ang 2 million? Wala. 1.4 million lang ang naubos ito. Di, marami pa! Puntahan natin doon para magalusan. Kasi lahat kabahagi sa flood control. Grabe ang Panginoon, ano? Kaya, protektado tayo. The accountability of giving. Nandyan yan. Hanapan tayo ng Panginoon. Magbigay tayo ng account doon sa langit. Then the assurance of giving, the money was to be sent, not to spend. Paul was committed to protecting the offering from the corruption. Kasi sa church may corruption din eh. Pero ang pastor dito, mabait sa tira ninyo. Bawat sintamo, nagtitipid pa nga ito eh. Amen. Bibili siya ng shoes, yung mura lang. Sabi ko, ang shoes dyan, gamit natin yan. Pero sa pagtitipid, una ako dyan sa pagtitipid. Ngayon hindi na ako nagtipid. Kasi yung sandal lang. Pero sandal, 6,000. Hindi ko naman dapat bilhin yan kasi may ministry. Sabi niyo, pira ko yan eh. Kaya isuot mo na yan. Uuwi na! Tapos, bilisin ng shoes. Ito, shoes. Ito, pwede kong i-jogging, pwede kong i-preach. Ito, 6,000. Saan naman ito, 6,000? Pwede i-jogging. Pwede ako mag-preach kasi nandito ko sa probinsya. Yung dalhin ko yung strike anywhere. Ito, pwede ako magsumpad, pwede ako mag-jogging. Pwede, pag tinanggal mo, ganun mo lang mo, tanggal na. Wow, amen?
Pero pagdating sa panahon, yung pastor ninyo, pag i-bless kayo ng Panginoon, kasi ang pastor wala namang kaas talaga, kayo naman ay i-bless, maging masaya na siya. Baro mo, pastor, baro mo sa bahay, napakarami, iba-ibang kulay. Tapos sabi ni Ma'am Juliet, may mga bagong kulay. Sabi ko, wala na eh, puno na yung dalawang aparador mo eh. Hindi ko na mapasukan ng iba. Hindi, bagong kulay yun, maganda yun para sa'yo. Bili pa rin siya! Ako sabi ko, sige, bili ka. Iwanan ko man yan at sana yung mga maibigyan mo yan kasi iwanan mo yan ay masaya din sila na masuot nila yan. Grabe, no? Pero noon, wala tayo dyan. Wala, hirap. Pero ngayon, meron. Amen? Kaya kayo mga pastor, punta kayo doon. Kung hindi kayo nakain sa tungyang, sino mga pastor na hindi nakakain sa tungyang, taas kamay? Mga pastor. Ang dami pa pala. Pagdating doon, mag-observe muna kayo, ha? Ito, maingay naman talaga ito. Sumpahan ko niya bagay. May nikaw ng hilaw. I-switch din, pak. Kulo na. Ikaw magbutang niya. Ano ba? Butangan ba rin mong globos niya? Mga unsa-unsa niya. Sarap na! Then may iyaw-iyaw sa gitna, butang ng mga hilaw ng batikulon, mga atay na manok. Kahit kung sa diya, tulong ka oras ka dito. Bukaon ka dito, hantod ka mabusog, hantod di ka makalakaw. Hantod atakihin ka! Sige! Grabe! Kaya mga minamahal, protection of giving. Assurance of giving, accountability, assurance of the money was to be sent. Then, mga minamahal, the participation of giving. It be meet that I go also, they shall go with me. Mga minamahal, mag-participate tayo sa giving. Then, partnership of giving. Paul did not see giving as a private matter, but as a corporate commitment. He was willing personally participate, showing that leaders must lead by example. Amen. Kaya tayo mga leader, example tayo eh. Kung mayroong support ka, kuhaan mo na. Amen. So ang offering ko dito, nasa 3,000, 4,000. Offering ko doon. Every Sunday. Kung mayroon mang makita dyan na pinakamalakas na giving, ikaw! Siguro, kung titignan natin, weekly na offering lang, ako siguro. 4,000, 3,000, 5,000. Pag may blessing, 6,000 ang offering every Sunday. Di ba marami na yan? Kasi tayo, example. Sana, ganito kayo ha. Mahal natin ang church. Tayo ang makitang example doon sa ating mga churches. Then the power of giving. Giving unites believers. Hello, amen? Bakit nagka-unite tayo? Kasi may mga nagbibigay ng tama doon sa church. Unite believers. Unite believers across boundaries. The Corinthians' generosity would bless the Jerusalem church, demonstrating the power of unity in Christ. Si Abante doon, hindi na ako pumupunta doon kay Abante. Kaya nung nagsimula siya na pinagalitan ng mga pastor, tayong mga pastor, kayong mga pastor, kasama kita. Kung pastor ka, pastor ako, pareho tayo. Bakit pagalitan natin sila? Hindi natin pagalitan sila. Kung mukaon ka, pagkauna mo sila.
Kaya kung gusto mo kaon, kaya lami ang lechon, ganahan na lang po sila ang lechon. May pastor na siya lang gusto kumain ng masarap. Ang pastor hindi pala pwede kumain masarap. Yung nga ang hinahanap natin. Yung mga bata pa nagbusog, kumain kayo. Kasi pagdating nyo sa 60, huwag na kayong kumain. Dati ako gusto kumain, pero walang paon. Bawal magpod. Walang ilusot. Gawain pa rin ng Panginoon. Gawain pa rin ng Panginoon. Kaya, the power of giving, power of unity in Christ. The early church in Acts chapter 2, verse number 44, malapit na tayo matapos. They had all things in common, proving that when God's people give, God's purposes thrive. Di ba? Nagbigayan sila. May property, binenta, binigay lahat sa church. Yun ang maganda. Doon sa amin, may mga property pero hindi sila nagbigay. Pero sabi ko, sige lang, okay lang. Property naman ninyo, kung ayaw nang ibigay, okay lang. Pero doon sa trabaho, may lumusot na isa. Amen? Kaya may fellowship lahat ng pastor. 173 kami noong conference. Wow, napakaray. Talagang masaya ko, Lord. Natupad ko na ang pangarap ko noon. Oh, sa sunod, gawin 200 natin yan. Paano maging 200 yan? Punta kayo. Punta kayo. Huwag kayo pumunta kay Bante. Mayaman na si Bante. Amen? Punta kayo doon. Para maging masaya tayo. Once a year lang naman, masaya tayo doon. Pagkatapos doon, balik tayo sa ating kanya-kanya mga panawagan. Bumba na naman tayo, sumwining. Balik na naman tayo yearly doon para mag-charge na naman tayo salita ng Panginoon. Makapagpasyal-pasyal kayo sa mga lugar. Din balik, sumwining na naman. Yung iba sa inyo, nandiyan lang sa sumwining, walang pasyal-pasyal. Kaya ang sa inyo, nasaktan na lang, namatay na lang, wala talaga. Sana mamatay tayo na hindi tayo hindi natin sisihin ang ministry. Para sa sarili natin. Na, kung ikaw, nasa kanto ka, kanto lang, kawawa ko, dito lang ako, sumwining ako, dito lang, fellowship kami, dito lang ako, kawawa talaga ako. Pabigil. Mamatay ka. Amen! Patuloy tayo. Mag-serve tayo. The power of giving. Then, mga minamahal, conclusion. Paul's principles of purposeful giving challenge us to what? To follow the pattern of giving. Amen. Observe the period of giving every first Sunday of the month. Honor the proportion of giving. Give proportionately. Then, value. Wala ka ba'y gamot? Tambal? O ba'y tambal? Wala ba'y tambal? Vitamins? O kailangan niyang vitamins? Gamot yan eh. O, ang vitamins, ginapalit na na. Wala mo na diha sa inyong nataran. Tuwa na dito sa parmasya. Kaya ang inyong pastor bumalik ang lakas. Lalo na pag nakatulog ng 8 hours, lalong lalakas yan. Bata pa ang pastor ninyo. 50 plus pa. Ako, 61 na ako. May napuno ka pa katuing pastor na serve sa Panginoon. Tapos, extend mo, another 10 years. Tapos, another 10 years. Anak-anak lang naman ta. 10 katuing ko ka na sa ito. Pero, kung extend pa ka Panginoon, magwaling yapon ko. Amen? Salamat ako sa mga anak na ko. Ang akong anak, 2 na kalalaki, kinaara si Mamod, anak niya. Si Mamod, nag-engineer din. Yung isa kong architect, tapos na rin. Yung anak kong bunso, mag-medicine din. O, ano na gawin ako? Isunod ko na ang sunod kong magpastor. Yung anak man. Kaya di ba ang bylaws na mo? Till death do us part. Pag mamatay ko, katapusan na sa ministry. Ang anak na ang akong itudlo, siya na po'y mamuno.
Kunya ang ugali sa anak ko, tahimik. Pero pa nag-preach, tuloy-tuloy. Naluya yan ang maging maganda ang ugnayan ninyo sa anak ko. Kunya, kuhaon ninyo ang cellphone sa anak ko, itik tayo ninyo siya at sabihin niyo, G, kulang kami ng ng 15,000 sa konferensya mo. Padadaan mo na. Amen? Oh. Kailan lang kami kuha ninyo?